ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng tagapagligtas. Binigyan niya tayo ng sanggol na magtatanggol sa atin pagka tayo ay nagkukulang at nagkakasala. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating serye sa mga gawa ng mga apostol. Tanda ka na ba, Kuya Oli? Happy birthday ulit sa'yo. Sa mga may birthday, happy birthday sa inyo. Ngayon po ay araw ng linggo, 15 po ng Disyembre. Sa mga nasa Pilipinas na mga nanonood ngayon, sana ang nanay ko gising pa. Magandang gabi po sa inyo. At dito po sa California, medyo kulimlim. Malamig po ang panahon. Damang-dama na namin ang Pasko. Ngayon, sa Acts 26, pag-usapan natin yung serye natin. Medyo, sabi nga ni Kuya Alex last week, no? Napaka-interesting nung serye na ito kasi yung drama, yung mga pangyayari, nagkakaroon tayo ng pag-unawa na ito yung pinagdadaanan ni Apostol Pablo. Binapanood nga akong isang serye sa mga videos, no? Siya yung isang tao na hindi talaga gusto siya ng mga tao, lalo na yung mga Pariseo, kasi parang pa-kontra siya dun sa gusto ng mga Pariseo, pero totoo yung sinasabi niya kasi parang taliwas siya dun sa mga magiging mga batas nila. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, nung tayo lumalaki, ano yung sinasabi sa inyo ng mga lola nyo, mga nanay natin? Ang kadalasan tanong sa atin, kasi di ba ng mga magulang, anong gusto mo paglaki mo? Di ba? Laging tanong sa atin ba, mayroong mga gatherings. Magpapasko, di ba? Yung mga bata, mano ka sa ninong at ninang mo? Isang tanong na ninong at ninang, anong gusto mo paglaki mo? Yan ang kadalasan tanong, anong gusto mong maging paglaki mo? Sa English, what do you want to be when you grow up? Madalas na sagot, etong mga sagot doktor, inhinyero, astronaut, piloto, business executive, o meron iba, gusto kong yumaman. Yan, maraming mga sagot yan at marami pang iba. Isa ako sa libo-libong nangarap na sana ay maging doktor. Yan. Dahil siguro nakita ko, karamihan sa kamag-anak namin, naging doktor, naging nurse, nasa medical field. Nung lumaki ako at malapit nang matapos ng high school, tanong sa akin ng tatay ko, ano ba ang kakararahin mo? Yan ang tanong, di ba? Ano ang kakararahin mo? Yan. Sabi nila, kabayo daw. Sabi ko, gusto ko sana mag-doktor. Pero ang totoo, hindi ko pa alam. Medyo confused pa ako noon . Ang sagot ng tatay ko, ano man ang pipiliin mo, tandaan mo na dadalhin mo ang natapos mo sa kinabukasan, sa future mo. Yan ang dadalhin mo. Kung saan ka pupunta, dadadala mo yung karera mo. Isipin mo na ikaw yan at ikaw ang makikinabang dyan. At kung sino man may pamilya mo, papakinabangan niyang natapos mo. Yan ang payo sa akin ng tatay ko. Actually, kahit anumang pagdesisyon, maliit man o malaki, ang sabi niya, anuman ang maging desisyon mo, kailangan makabuluhan. Kailangan makabuluhan. Makabuluhan, ibig sabihin, mahalaga, kapakipakinabang, in short, may practicality. Pero ang totoo, ending niya, kailangan makahulugan. May kasabihan ng mga Hudyo na nagsasabing gumagawa ng mga plano ang sangkatauhan at binabali ang mga ito ng Diyos. Mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano para sa iyong buhay. Alam ko, narinig na ninyo lahat yan. Ngunit ang planong iyon ay maaaring hindi mo plano. Ngayon, ilarawan natin si Apostol Pablo at makita natin kung ano ang naging plano ng Diyos sa kanya. Noong bata pa si Saul ng Tarsus, malamang eto sabi niya, gusto kong maging isang rabay o maging guro sa Jerusalem paglaki ko. Magkakaroon ako ng magandang edukasyon, baka maging miyembro ako ng Sanhedrin. Kumbaga, top ng mga teachers. At marami ang naniniwala na natupad niya ang kanyang pangarap. Alam natin na nag-aral siya sa ilalim ni Gamaliel. Isa siya sa pinakakilalang tao ng mga Judaismo. Siya ay naging isang Fariseo.
Siya ay sumulong at umangat ang antas sa Judaismo. Naging miyembro siya ng Sanhedrin. Yung kung ano yung pangarap niya, naging miyembro siya ng Sanhedrin. Ngunit binago ng Diyos ang mga plano niya. At ilang kabanata bago ito sa chapter 9, nang siya ay maligtas, siya ay tumawag sa Panginoon sa daan ng Damascus. Nang siya ay nasa Damascus na, isang lalaking nagngangalang Ananias ng Damascus ang lumapit kay Saul ng Tarsus. Ito ang sa Gawa 9:15, no? Sinabi, ang sabi ng Diyos kay Ananias, sapagkat siya, iyon ay si Saul, siya ay pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, mga hari, at mga anak ng Israel. Tingnan natin ang susunod na talata dyan. Ha? Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Mapapansin nyo, hindi yun ang plano ni Pablo sa kanyang paglaki. Hindi niya sinabing paglaki ko, ako ay magiging isang rabay na magbabalik loob para sa kay Jesus at magpapabugbog ako. Kasi nabugbog siya, di ba? Dahil i-witness na si Jesus sa mga tao. Yan ang gagawin ko paglaki ko, magpapabugbog ako. Gumawa siya ng plano pero binago yun ng Diyos. Nagsalita siya sa marami iba't ibang tao mula sa mga sinagoga hanggang sa mga pinuno ng mga hentil. Mga mangangaral ng Athens, sa kalaunan ay tatayo siya sa harap ni Nero, ang hari ng Roma. Yun. Kaya matutupad ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Siya ay tatayo sa harap ng mga Hudyo, mga hentil, mga pinuno, mga hari, mga anak ni Israel, at ito yung ending, magdurusa siya. Plano ba natin yung magdurusa tayo? Balikan muna natin ang mga nakaraang kabanata, yung series natin, balikan natin para meron tayong reminder. Ito yung mga nangyari kay Apostol Pablo sa chapter 21, nadakit si Pablo sa templo sa Jerusalem. Chapter 22, pinagtanggol niya ang sarili sa harapan ng mga nagkakagulong Hudyo. Sinalaysay niya papaano siya sumampalataya. Kinuwento niya nung makita niya yung napakatinding liwanag at sinabi niyang siya'y may nakausap na tinig, ang tinig ni Jesus. Sa chapter 23, humarap si Pablo sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Nagkaroon ng mainitang diskusyon. Kinagabihan noon ay nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabihan siyang lakasan niya ang kanyang loob. At sa hulihan ng kabanata ay pinadala siya kay Gobernador Felix. Chapter 24, pinagtanggol naman ni Pablo ang kanyang sarili kay Gobernador Felix. Wala pa rin mapakitang ebidensya o kadahilanan kung bakit dapat siyang patawan ng kaparusahan. Ngayon sa chapter 25, humarap siya kay Gobernador Festo. Si Festo na yung nakapwesto. Si Festo ang pumalit kay Felix sa panunungkulan sa lalawigang yun. Maraming pabalik-balik sa kasong ito. Hindi pa din madesisyonan kung ano ang gagawin kay Pablo. Isinangguni na ni Festo ang kaso ni Pablo kay Haring Agripa o Herodes Agripa. Nang kinabukasan, iniharap si Pablo kina Haring Agripa at kasama si Bernice. Yan, nung isang linggo na i-discuss ni Kuya Alex yung si Bernice. Nag-research ako doon, medyo gusto ko magkaroon ng linaw kung sino si Bernice. Teka muna, sino muna si Haring Agripa? Ayan. Etong Herodes na binanggit dito, si Herodes Agripa. Si Herodes Agripa ang pangalawa, o kung tawagin natin, Herodes Agripa the Junior or the second. Nung pumanaw na siya, wala na ang lahat ng Herodes. Kasi Herodian dynasty ito. Wala nang mababasang iba pang Herodes sa Biblia pagkatapos na namamatay siya. Ngayon, ang Herodian dynasty ay nagtatapos sa taong yan. Ang tatay niya ay si Herodes Agripa the first. Dahil siya sa second, meron the first, yung tatay niya yun. Si Herodes Agripa the first, ang taong nagpapugot ng ulo ng apostol na si Santiago, o si James sa Ingles. At saka pinabilanggo niya si Pedro, tatay ni Agripa the second yan. Ang kanyang lolo, si Herodes Antipas, kung sino ang nag-utos pugutan ng ulo si John the Baptist, si Juan Bautista. At inilagay pa niya ang ulo sa isang plato. Yan. Ngayon, balik yung pang mas matanda, yung great-grandfather niya o ang lelong niya na nagngangalang Herod the Great. Si Herod the Great yung lelong niya. So, ano siya? Lineage ng mga Herodes.
Yan. Pinapatay ang lahat ng mga sanggol sa Bethlehem na 3 o 2 taon pababa ang mga edad. Panahon noon nung bago pinanganak si Jesucristo. Yan. Ito ang kinakaharap ni Apostol Pablo. Superpower to. Dynasty. Ang makasaysayang dynasty ng mga Herodes. Pero, pansinin natin kung sino ang kasama niya. Sinabi dito, si Bernice. Sino ba itong si Bernice? Si Bernice, nakasama niya ay kapatid niya. Just to make it clear, kapatid ni Herodes Agrippa II, si Bernice. Si Bernice ay anak ni Herodes Agrippa I. Ate ni Herodes Agrippa II, si Bernice. Nagpakasal na siya sa iba, si Bernice, ha? Naging 3 na yata, 3 na raw yung naging asawa niya. Namatay ang asawa nung huling asawa ni Bernice, namatay na. At mula nang mamatay siya, nakitira siya sa kanyang kapatid. Hindi sila naging mag-asawa. Pero tinuring ni Hari Agrippa si Bernice na kanyang reyna. Yan. Ngayon, laganap ang alingaw-ngaw, na kinuha ko yung word na alingaw-ngaw, sabi ko kasi ayokong gamitin yung chismis. Pero ang word na nakita ko sa internet ay alingaw-ngaw. Na ang relasyon, Marites, na ang relasyon ay isang incest na relasyon, ang magkapatid na yun ay nagtatarik. Hindi yun kwento-kwentuhan lang. Iyon ang usap-usapan. Ang aligaw na yun ay pinatunayan ni Flavius Josephus ang mananalisay. Siya ang nagsusulat ng malinaw na ito ay incest. Ngayon, si Flavius Josephus, kung titignan niyo siya ay isang historian. Karamihan, hindi lahat, karamihan sa mga sinulat niya ay sinagsasabing may katotohanan, isa to sa mga kwentong iyon. Si Flavius Josephus. Kaya itong si Herodes Agrippa II, ang pinakahuli sa Herodian dynasty. Pansinin niyo sa teksto natin, kahit saan mo makita ang pangalan ni Agrippa, nandoon si Bernice. Yan. Katunayan, tingnan natin sa verse 13. Sabi sa verse 13, makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea si Haring Agrippa at si Bernice upang bumati kay Festo. Sa verse 23, sinabi din dyan, kinabukasan, dumating sina Agrippa at Bernice kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod. Ngayon, tingnan ang Kabanata 26. Pumunta tayo sa talata 30. Sinabi doon, pagkatapos tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice, uli, at lahat ng kasama nila. Kung gusto mong malaman kung sino si Herodes Agrippa II, hanapin niyo lang yung si Bernice. Yun si Haring Agrippa II. Alam niyo na yun. So, pagka wala si Bernice, si the first yun. Yun, okay? So, malinaw tayo doon. Ito na. Acts 26. Ito na, tapos na tayo doon sa review natin. Acts 26. Tatalakayin natin ang gawa 26 o mga gawa ng mga apostol 26 at pamamagatan natin itong maging laging handa. Kapag narinig natin ang mga salitang yan, una nating maiisip ang, sabi nga ni Kuya Oli, Boy Scout. Ang katagang be always ready, ang kanilang motto, di ba, sa English. Boy Scout ka ba, kapatid? Yan. Be prepared. Yan. Pag-uusapan natin sa kabanatang ito ang pagtatanggol ni Pablo sa harapan ni Agrippa. At ang mga kwento ukol sa kanyang paniniwala at paglilingkod bilang isang tagasunod ni Jesus. Ngayon, maraming mga kaso laban kay Pablo. Wala lang ebidensya para sa paratang na yon. Wala. Ito na ang ika-4 na paglilitis kay Pablo mula noong siya ay nasa Jerusalem at walang anumang bagay na pwedeng ikasa sa kanya dahil wala ngang ebidensya. Ebidensya. Sabi nga, yung lalo ebidensya. Sabi ng tatay ko. Verse 1 to 3, basahin natin. Sabi ni Agrippa kay Pablo, maaari ka nang magsalita para sa iyong sarili. Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Haring Agrippa, tinuturing kong mapalad ako at sa harapan ninyo, ako magtatanggol ng aking sarili laban sa lahat ng mga paratang ng mga Hudyo, sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo, kaya't hinihiling ko pong pagtiyagaan nyo akong pakinggan. Ayun, gusto ko lang sabihin na habang binabasa natin yung istorya na to, isipin nyo na nandun kayo at pinapakinggan nyo nag-uusap sila. Direkta lang, kung ano muna yung pinag-uusapan na tsaka natin pag-usapan kung ano yung meaning behind, kung ano yung
yung mga ibig sabihin ng kanilang pag-uusap. Ngayon, dito sa verse 1 to 3, hindi siya niloloko ni Pablo, si Haring Agripa. Hindi rin siya sumisipsip. Totoo yung pahayag na sinabi ni Pablo tungkol kay Haring Agripa. Sinasabi niya lang na ikaw ay mula sa Herodian dynasty, mayroon kang Jewish background, alam mo ang kanilang mga tradisyon, ang mga kaugalian nila, mayroon kang kasaysayan ng pakikitungo sa mga Hudyo, ikaw at ang iyong mga ninuno. Kahit ikukumpara kita sa mga gobernador na ito, kahit kay Felix, mas okay ka dito. Walang duda, mas okay ka dito kasi mas parehas ang tingin mo sa mga tao. Yung lang sinasabi niya. At alam ni Haring Agripa na totoo ang sinasabi ni Pablo tungkol sa kanya. Ngayon, verse 4 to 8. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako mamuhay mula pa sa aking kamusmusan sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makakapagpatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y mamuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. Okay, ano ang sinasabi niya? Ang sinasabi niya, lahat ng taong nag-aakusa sa akin, alam nila yung pinanggalingan ko. Alam nila yung background ko. Pamilyar sila sa ginagawa ko. Alam naman nila eh. Sa Galatia, sinabi ni Pablo, ako ay sumulong unang-una sa Judaismo. Mas magaling kaysa sa aking mga kabatch. Kumbaga, nung estudyante ko, mas magaling ako sa kanila. Alam ng lahat ng tao yan. Patungkol sa pamumuhay, bilang isang Hudyo, ako ay isang Pariseo. Alam nila, Pariseo ako. Masasabi ng mga guro na ako ay walang kapintasan. Napag-usapan natin ito sa sa chapter 22. Sabi nga niya, tingnan niyo ako, hindi lang ako Hudyo. Super Hudyo ako. Alam ko lahat yan. Kahit yung mga ibang mga batas ng Hudyo, alam ko yan. Ako ay laging sumusunod sa lahat ng mga batas ng Judaismo. Noong siya ay 13 years old, si Pablo ay pinadala mula sa Tarsus patungong Jerusalem. At nag-aral nga siya at nabanggit sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel sa mga Gawa chapter 22. Again, binanggit si Gamaliel. Ngayon, si Gamaliel, bigyan natin siya ng background ulit na kwento. No? Si Gamaliel ay isa sa mga pinakakilalang teacher ng Judaismo. Siya ay labis na iginagalang na nung siya ay namatay, sinulat sa Mishnah o sa ibang mga kasulatan na nasiyasat ko, nasusulat din yan sa Talmud. Ang Talmud ay isang koleksyon ng mga sulatin na sumasaklaw sa buong batas at tradisyon ng mga Hudyo. Ang Mishnah at ang Talmud ay dalawa sa pinakamahalagang teksto ng Judaismo. Ang Mishnah ay ang unang pangunahing nakasulat na record ng oral na tradisyon ng mga rabbi o mga teacher at ang pundasyon ng Talmud o yung Jewish books. Ang Talmud ay isang talaan ng mga talakayan ng Mishnah at iba pang teksto ng mga guro ng Judaismo. Ngayon, namatay si Gamaliel. Kaya nung namatay ang rabbi na si Gamaliel, ang kaluwalhatian ng batas ay tumigil. Ganon yung kanyang impluensya. Yan ang sabi ng mga elders ng mga rabbi. Kumbaga sa atin the earth stopped. Tumigil. Siya ang isang kagalang-galang na guro ng batas ni Moses. Na noong siya ay namatay, ito ay nadama ng lubusan. Nag-aral si Pablo sa pagtuturo ni Gamaliel. Tuloy natin. Verse 6. At ngayon, nililitis ako dahil sa aking pag-asa, sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ano yung pangako? Sabi sa Deuteronomy 18:18, sabi ng Diyos kay Moses, kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Tuloy natin sa verse 7. Ang pangako rin yan ang inaasahan ng aming 12 lipi o lahi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. At dahil sa pag-asa rin ito, Haring Agripa, ako'y pinaparatangan ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaaring muling buhayin ng Diyos ang mga patay? Tuloy natin sa verse 8. Verse 9. Akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem.
Maraming Kristiyano ang aking pinabilanggo batay sa kapangyarihang binigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. So nire-represent niya ang Diyos, pero nasabi niya, isa rin ako sa kanila eh. Galing ako doon. Dati akong nag-judge sa kanila. Nagbago lang ako dahil kay Kristo. Pinaparusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga upang piliting talikuran ang kanilang pananampalataya. Natandaan natin yung pananampalatayang yun, ang tawag doon, yung daan. Meaning, yung dating daan, di ba? Yung ding daan. Ang daan, meaning yun yung grupo nila ng mga Kristiyano. Sa tindi ng puot ko, inusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Sinasabi ni Pablo ang tungkol sa kanyang pagbabalik loob. Dinitali niya kung ano ang nangyari sa Damascus. Malaki ang pinagbago ni Pablo. Ito ang mahalagang kadahilanan na nagtulak sa lahat ng mga kasamahan niya sa Jerusalem na mapuot sa kanya. So nung magbago siya, yung kung sino yung mga kasama niya na rabbi, sila pa yung nagagalit sa kanya kasi naiba yung pananaw niya sa buhay. Sabi niya, dati kang nag-judge sa mga tao na yan eh. Ngayon sumama ka sa kanila. Yan. Dahil nalaman na niya, ito yung katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit gusto nila siyang patayin. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos ng 2 taon, gusto pa rin nila magtakda ng pananambang. Yun yung term na narinig natin sa last few weeks eh. Yung pananambang o puksain siya. Yan. Dahil isa siya sa kanila, at ngayon ay naniniwala na siya na si Jesus ang sinugong Mesiyas upang maging tagapagligtas ng mundo o ng tayo. Ang pahayag na yan ay nakakabagabag sa kanila. Sa kanila, hindi nila nire-recognize si Jesus. Verse 12 to 18. Actually, yung verse 12 to 18 na to, mababasa natin sa chapter 9, 1 to 19 at sa chapter 22, 6 to 16. Basahin natin, iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan, para mong sinisipa ang matulis na bagay. Explain muna natin to. Mahirap sa kahit sino man na sumipa laban sa matulis na bagay. Sige mo, kung mayroong matulis na bagay dyan, may pako. Sipain mo yon, ikaw masasaktan, hindi yung pako. Ngayon, tingnan muna natin yung scenario dito. Sabi dito na nasilaw siya. Kunyari, sino ang nakapanood sa inyo ng sinihan sa Pilipinas? Kung sino man sa inyo, alam yung sasabihin ko. Pagkatapos niyo manood ng sine, wala tayong lobby. Pinto agad, tapos kalsada na, di ba? Yun yung mga sinihan sa Pilipinas. Hindi, yun dito kasi may lobby pa, di ba? Yan. Noong unang panahon. Oo, noong unang panahon. So paglabas mo ngayon, kasi sa unang panahon ako na lumaki. Ngayon, pag lumabas tayo ng sinihan, pagbukas ng pinto, masisilaw tayo. Yan, Avenida. Ngayon, masisilaw ka dahil sobrang liwanag ng sikat ng araw. Hindi ka pa kasi nakaka-acclimate sa paningin mo. Yun lang yung gusto kong sabihin. Hindi ka pa nakaka-adjust yung mata mo. Yun yung pakiramdam ni Pablo nung naranasan niya yung liwanag na yon. Sanay siya sa sikat ng araw kasi naglalakad siya pagka nagte-travel siya, di ba? Ngunit hindi siya nasanay sa liwanag ng langit na yon. Kumbaga kung ganyan yung liwanag, kasi halimbawa yung spotlight na yun, next level o more than next level, yung liwanag na yun, nasilaw siya. Nasilaw siya at to the point na napatumba siya dun sa pagkasilaw niya. Ang tanong ng liwanag, nagsalita ang liwanag. Ang tanong ng liwanag na nakasilaw ka Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. Ngayon,
Balikan natin, ano ba yung sinasabi ditong matulis na bagay? Nilalarawan dito ang isang tungkod na may matulis na dulo na ginagamit ng mga pastol. Sa Ingles, ang tawag doon ay goad, G-O-A-D, hindi goat na kambing, ha? G-O-A-D. Ito ay isang mahabang stick na may matulis na dulo. Ito ay ginagamit upang magbigay ng insensitibo sa mga hayop. Kung ang isang hayop ay matigas ang ulo at hindi gumagalaw, kunin ang goad. Sundutin mo ito. Sundutin ito ng kaunti at gagalaw sila. Yun yung ginagamit ng mga pastol. Kung hindi sa susunod, ibig sabihin nun, yung mga hayop na yun hindi matalino. Yan. At kung minsan, magkakaroon ka ng mga hayop na matigas talaga ulo, mas matigas ang ulo at sumisipa laban sa tungkod. Yan. Ngayon, kapag sumipa sila laban sa tungkod na yon, hindi yung tungkod ang masasaktan. Sila ang masasaktan. Okay. Ano ang tinutukoy dito? May naglalaban sa saloobin ni Pablo, may sumisipa. May sumisipa sa kalooban niya. Una, ang paglaganap ng ebanghelyo. Nung siya'y hindi pa Kristiyano, meron siyang goad. May sumisipa sa kanya. Lumalaganap ito ebanghelyo, ano gagawin ko? Yun. Sinusubukan niyang pigilan ito at ito ay lumawak ng lumawak. Pangalawa, yung patotoo ni Esteban o ni Stephen. Kasi namatay si Stephen sa harapan ay sa authority niya. Tinanggap niya ang mga damit ng mga pumatay kay Esteban. Binato si Esteban hanggang sa mamatay. Utos niya 'yon. Nakita siya ni Saul na Tarsus nang mamatay siya at nakita siyang namatay na may pagpapala sa kalangitan. Kahit binabato hanggang sa mamatay si Stephen, pinupuli pa rin niya ang Diyos. At iyon ang nagtulak sa kanya na bumabagabag sa kalooban niya. Iyon yung goad na tumusok sa kanyang konsensya at nagkaroon siya ng struggle. Nakipagbuno siya doon. Hindi niya matanggal sa isipan niya ang mga nakita niya. At nang sinabi niya, Haring Agripa, ito ang nangyari sa akin. Ako ay naghihirap. Ang Panginoon ay nagpakita sa akin. Nakita ko ang liwanag na ito at sinabing sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. Verse 15. Verse 15. Tuloy lang dito yung kanyang patotoo. Doon sa mga nakaraang mga pagharap niya sa iba't ibang mga opisyales ng iba't ibang bayan, lagi niyang binabanggit ito. Sinabi niya, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? Kinikwento lang niya yung kanyang witness. At ang kanyang sinabi, ako ay si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lungkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga Hentil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Siya ang gagamitin ng Diyos para ma-enlighten sila sa mga ginagawa nilang mali. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ang mga taong ginawang banal ng Diyos. Yan. Dahil dito, verse 19, Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa pangitaing mula sa langit. Tuloy pa rin siya sa kanyang defense. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea. At gayon din sa mga Hentil, ipinangaral kong dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito, hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo, at pinagtagkaang patayin. Sa verse 22, ngunit hanggang ngayon tinutulungan ako ng Diyos, kaya't nakatayo ako ngayon dito at nagpapatotoo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao, hamak man o dakila. Wala akong itinuturo kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moses na ang Kristo ay kailangang magdusa at siya ang unang mabuhay na muli upang magpahayag ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hentil.
Ngayon, mababanggit dito yung gospel. Mapansin nyo, yung sa kahuli-hulihan, sinabi dito yung ebanghelyo. Yung kamatayan, yung pagkalibing, yung muling pagkabuhay. Next verse. Habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, nababaliw ka na, Pablo. Sa sobrang pag-aaral mo ay nasira na ang iyong ulo. Ngunit sumagot si Pablo, hindi ako nababaliw. Kagalang-galang na Festo, ang sinasabi ko ay mga salita ng katinuan at pawang katotohanan. Agad siyang sumagot. Mayroon siya agad counter. Nalalaman po ninyo, Haring Agripa, ang tungkol sa mga bagay na ito, kaya malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. Very certain siya. Hindi niya sinasabi na, ay, hindi ko alam kung ano sagot dito, o hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Agad-agad meron siyang sagot. Tiyak na hindi lingid sa inyo ang mga ito sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Ayan. Ngayon, siya naman lang nagtatanong. Next verse. Yung nature niya na pagiging parang prosecutor, lumalabas eh. Yan. Sinasabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba'y mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Nagkakaroon siya ng second thoughts. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat na nakikinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga tanikalang to. Naka-change pa rin siya. Pero the way na sinasabi niya, nagwi-witness na siya. Kumbaga, merong isang parang simbahan. Siya yung nagpi-preach. Ginagamit niya yung platform na yon para mag-preach. Gusto niya yung mga taong yon ay maging kagaya niya, maging Kristiyano. Pagkatapos, tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice, at lahat ng kasama nila. Lagi nanalo si Bernice. Siguro si Haring Agripa, no, ito lang medyo dinote ko lang sa sarili ko to. Kapag si Haring Agripa, pag tumayo siya sa paghuhukom ng Diyos, o yung Great White Judgment, kung naalam niyo yung Great White Judgment seat ng Diyos, tatayo siya doon, kasama pa rin si Bernice. Kasi lagi nandun si Bernice, di ba? Verse 31. Napansin ko lang yun, lagi si Bernice. Verse 31, lumabas sila at nag-usap-usap, ang taong ito'y walang ginawang anumang nararapat sa hatol na kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, siya na'y nakapwesto, kung hindi lamang niya hinihiling na dumulog sa emperador, maaari na sana siyang palayain. Diyan natatapos ang kabanatang to. Ano na? Yan, mag-uusap tayo. Ano na? Sa bawat tanong, sa bawat akusasyon, mukhang handa si Pablo ang sumagot, di ba? Ang word for the day natin ngayon, handa. Hindi yung maghanda sa piyesta, yung maging handa, maging ready. Mukhang hindi nawalan ng mga sagot si Pablo. Alam niyo kung ano yung sinabi ni Pedro sa kanyang mga sulat? Si Pedro ito pag nag-usapan natin. Ayon sa salaysay niya, sa first few chapters ng Acts, sabi niya, humanda kayong magbigay ng pagtatanggol ng sagot sa sino mang magtatanong sa inyo. Kung bakit may kasiyahan sa inyong puso, nakikita sa inyo yung hope, yung pag-asa. Kung nakikita sa inyo, sa mukha nyo, sa gawa nyo, sa buhay nyo, yung pagbabago ng inyong buhay dahil meron kayong kay Kristo, ilaganap yun. Sabihin sa kanila, sabihin ng mga tao, very interested sila, ano nangyari sa'yo? Parang ang ganda parang may glow, o parang kahit nahihirapan ka sa buhay, bakit ganyan ang ngiti mo? Dahil meron akong Diyos. Si Pablo laging handa. Nung nasa hukuman si Pablo at siya ang nililitis, nakahanda siyang sumagot. Ginagamit niya ang pagkakataon na yon, yung instance na yon, na para siya mag-witness, para magpatotoo. Nakahanda siya. Taking advantage of that moment. Ginagamit niya ito para sa ikalwalhati ng Diyos. Para sa Diyos lamang. Ganyan din si Jesus. Laging handang gawing patotoo ang pagsubok. Gamitin yung pagkakataon para magbahagi ng magandang balita. Laging tsumetsyempo. Yun yung term natin, yung ating lingwahe, no? Tsyempo tayo. Magkakaroon tayo ng pagkakataon. Laging tsumetsyempo. At bibigyan tayo ng Diyos ng tsyempo na yon.
Diba? Hindi lang sa music yung tempo natin, Kuya Jun, diba? Yes. Yun yung tempo natin na yan, may rhythm yan eh. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagkakataong yan. Nung nasa balon ng Sumera si Jesus, nakikipag-usap siya sa isang babae na pumunta doon upang umigib ng tubig. Ginamit niya yung pagkakataong yun para kausapin yung babae tungkol sa tubig na nagbibigay buhay. Sabi sa Juan 4:13-14, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Yan. Ginagamit ni Jesus ang anumang pagkakataon bilang isang patotoo para sa isang saksi. Ginawa niya iyon sa Galilea. Nagugutom yung mga tao. Mahimalang pinakain sila ni Jesus. Ngunit pagkatapos ginamit niya yung pagkakataon yon upang turuan sila tungkol sa pagkain at espiritu na nagbibigay buhay. John chapter 6 and 7 yon. Dapat lagi tayong maging handa. Palaging handa. Laging handang magbigay ng sagot. Laging handang magbigay ng witness, ng patotoo kung hanggat maaari ilabas natin yung gospel. Hindi lang tayo. Sanayin din natin ang ating mga anak na gawin yun. Dahil madalas mangyari ang mga batang lumaki sa simbahan at nabuhay lamang sa isang Sunday school na edukasyon, tapos paglabas sa mundo, hindi naman talaga silang training. Hindi sila equipped. Walang exposure. Hindi nila alam kung ano nangyayari doon. Maging panalangin natin na magkaroon ng mga pagkakataon para marinig ng mga bata kung ano yung nasa mundo sa isang sekular na kapaligiran at manindigan sila para sa faith nila, paniniwala nila. Sabihin natin kunyari yung anak mo nagpunta ng lumaki sa Christian family, no? Tapos mag-aaral na siya college. Meron nga ako narinig, sabi nung anak, gusto mag-aral sa isang Christian school, Christian college. Sabi nung ama, hindi, doon ka sa secular school. Kasi gusto kong malaman mo kung ano ang kadumihan ng mundo at malaman mo how you can live doon sa buhay na yon. Sabi niya, ngayon, kasi pagka hindi natin nalaman, pag nangyari yon, mag-shock siya eh. Kailangan malaman niya, parang yung mga bata na sasabihin nila, etong batang to masasakitin. Sabi ng matatanda, di ba? Paglaruin mo sa putik. Paglaruin mo sa putik para ma-immune. At malaman niya paano labanan yung mga elements na to. At malaman niya paano siya mabubuhay sa ganung mundo. At malaman ng tao paano siya nabuhay na maayos. Dapat nating ihanda ang sarili at ang ating mga anak, ang ating pamilya. Laging nakahanda. Sinabi din sa Mateo 24:44, kaya't lagi tayo maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Yun din yung isang paghahanda natin. Hindi natin alam kung kailan. Meron tayong mga signs. Ito na tayo sa huling mga bahagi ng ating buhay, no? Ang mga signs nandiyan na yung akala natin tama. Akala ng tao tama pero mali. Makikita mo na, gusto ba natin na nakikita na may pinapatay na tao? Ayaw natin, di ba? Kasalanan yan. Bakit ngayon, may pinatay, alam na ng lahat, pero pinagbubuni nila yung pumatay? Di ba? Parang heroic daw yun. Our world got turned upside down. And those are just one of the few na signs na ito na tayo malapit na eh. Yung mabuti, naging masama, at yung masama, naging mabuti. Yun yung nakakabaliw. Ang tanong ni Festo, nababaliw ka Pablo, pero ang sinasabi ni Pablo ay katotohanan. Mabuti na akong tawagin baliw dahil naniniwala ako sa katotohanan. Dapat natin paalahan ang ating sarili sa mga ganitong salaysay sa Biblia. Laging handa si Pablo. Alam na niya ang lahat ng mga narinig niya. Ang mga taong kasama ni Pablo, sinisiguro niya na handa sila. Kaya yanda ang iyong mga anak.
Humanda tayo, humanda ka. Laging handang magbigay ng sagot, magbigay ng depensa. Palaging handang magsabi si Pablo ng kanyang patotoo, handa siya mag-witness. At tayo, naka-ready rin tayo sa ating personal na patotoo. May nagtanong sa akin, gusto mong maging ganyan? Title. Dati, gusto mong maging pare? Gusto mong maging pastor? Ang sagot ko, gusto kong maging ready. Gusto kong maging handa. Kasi kung hindi tayo nakahanda, meron tayong title, hindi natin magampanan yung title. Yung maging ready, walang kapantayon dun sa mundong kinagalawan natin. Dahil pagka nangyari ang masama, ano ang meron tayo? Equipped ba tayo? Meron ba tayong, gagamitin ko lang yung word na sandata. Meron ba tayong sandata para labanan ang kasamaan sa mundong to? I-witness natin paano tayo naligtas. Matutong sabihin ito sa ilang pangungusap. Maikli lang. O sabihin ito sa iba't ibang paraan para mabilis mong masabi sa mga tao kung paano ka nagsimulang ituring si Jesus na tagapagligtas mo at Panginoon. Importante yun yung sabihin natin, si Jesus ang aking tagapagligtas at aking Panginoon. Yun yung gospel Malaman natin na si Jesus ang tagapagligtas, ang Panginoon. Simulan mo lang doon. Ngayon yung explanation noon, kanya-kanya tayo mag-explain. Pero gagamitin natin ang salita ng Diyos. Yun yung magiging witness natin. Bakit ito mahalaga? Dahil sinasabi mo sa kanila, essential to. Mayroon akong napaka-importante na wala ka. Eto ako, meron akong napaka-importante, meron akong essential sa buhay, pero wala ka dyan sa kabilang yan. Naligtas ako dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ikaw, ligtas ba? Tanong mo yung sarili mo, pag namatay ka ba ngayon, saan ka pupunta? Yun yung mga tanong ko no college Tanong ko sa kausap ko. Basic na tanong, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sabihin nila, di ko alam Kapatid, alam ba mahal ka ng Diyos? Yun lang, dire-diretso na yun. Ikaw, ligtas ba? Baka nasa kabilang bakod ka. Ito ang nangyayari sa akin dito sa kabilang bakod ko. Ito yung kwento ko. At kung paano ako nanggaling sa gilid ng bakod na yan at napunta sa gilid ng bakod na to, ang bakod na to, ang Panginoon, ang nagbibigay buhay. Gusto mong sumama sa bakod na to? Yan ang magiging kwento mo. Sa mga mananampalataya at ating mga Kristiyano, lubusan ba nating isinuko sa Diyos ang bawat aspeto ng ating buhay? Naka-ready ba tayong isuko ito? Handa ba tayong kaloob sa Kanya ang lahat ng mga ating inaalala? Yung mga anak, mga apo, bahay, kaperahan, mga plano? Nagising ako ng alas 3 ng umaga. Alam ng demonyo kung saan tayo titirahin Diba? Kung saan tayo matupok, kung saan tayo mahina. Yung aso ko nagkasakit. At alam ng demonyo na isa to sa mga witness ko Kasi dog lover ako pet lover. Yeah. Ngayon, kung kailan malapit na yung weekend, excited na ako sa weekend dahil gusto ko lang punta dito, magpa-practice ng tugtog, makipag-fellowship. Exciting yung weekend Pero nangyari, on the weekend. Alam niyo yung timing. Pero ginagamit yon hindi dahil para sirain tayo. Para tayo ay maging handa. Tayo ay gumaling para sa Diyos. Yung gamitin ang anak natin. Magkakaroon tayo ng dahilan para hindi tayo sumimba dahil nagkasakit ang anak natin. O merong nasira sa bahay. Yung AC natin o yung heater natin nasira. Gagamitin ng demonyo yan para tumigil ang mundo natin. Pero itong tanong, handa ka bang tumuloy para gawin ang gawa ng Diyos? Alam ng Diyos, bibigyan ka niya ng oras para i-handle yun Pero yung sarili mo, yung puso mo, nasaan? Yan. Kaya nung kaninang umaga,
nagising alas 3, sabi ko, ang tanong sa akin siguro ng Diyos, nakahanda ka ba? Ang sabi ko sa kanya, kung kailangan mong kuhanin itong nakakabagabag sa akin, kunin mo. Kasi, mas importante yung binibigay mo sa akin. Yung binibigay mo sa akin, yung utos na magbigay ka ng aral, ng salita. Mas importante yon. Kasi yung buhay natin ay pansamantala lamang. Kung ano man yung buhay na nasa harapan mo, pansamantala lamang dahil yung buhay, pagkatapos ng buhay na to, yun ang mas mahalaga. Essential. Kahit sabihin ng mga non-believers o sa mundo na nababaliw tayo, nasa verse 24, dahil pinabahala natin sa Diyos, anuman ang meron tayo, naniniwala tayo na higit pa sa inaasahan natin ang ipagkakaloob ng Diyos dahil inuna ang gusto ng Diyos para sa ating mga buhay. Dapat lagi tayong handa. Dapat lagi tayong handa. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, kayo po ang nagbibigay ng aral para kami po ay maging handa. Pinaubayan nyo sa buhay namin yung mga pagsubok dahil gusto nyo kami maging handa, maging lumakas para sa inyo. At kami po ay hindi sapat ang aming lakas. Hindi sapat ang aming mga kakayanan, hindi sapat ang aming pagiging tao. Dahil kayo lang po ang nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng katalinuhan, ng aral na to. Kung wala po yung salita niyo, wala po kami. At kayo po yung magbibigay ng gabay sa buhay namin. Pagka po kami nanghihina, kapag po kami ay nagkakasala, kayo ang tutugon sa aming mga pangangailangan. Kaya kung tayo po, habang tayo po ay nakapikit at nakatungo, habang tayo ay nananalangin, kung hindi mo kilala si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kung kayo po ay nanonood ngayon ng live sa internet o nakikinig, pinili ka, tinawag ka ng Diyos na maligtas upang magsisi sa iyong kasalanan at ipinanganak na muli sa pangalan ni Jesus. Kailangan pagsisihan ng iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ikaw man na tinawag na Kristiyano, ngunit hindi nabubuhay ng buhay Kristiyano, may pagkakataon pa para magsisi at simulan ng ganap ang buhay na alay niya. Libre naman yun eh. Kailangan lang na tanggapin natin na buong puso. Kung hindi mo kilala si Jesus Cristo, may pagkakataon pa dito man o sa internet, kung sino man sa inyo nakikinig o nanonood, ito ang ating dasal ng pagsisisi upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan at gawin kang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ito yung ating dasal. Aming Ama sa langit, ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hinihiling ko sa iyo na patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Bigyan mo ako ng bagong puso. Bautismohan mo ako sa banal na Espiritu. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Handa ka na ba?